Nang matapos ang ilang intermission numbers at ang mga kung ano-ano sa loob ng court ay bigla na ngang kumalampag ang mga tambol ng Pinamalayan Band sa dulong bahagi ng lugar. Makikita nga ang isang babae at lalaki nagsasalta sa gitna na pinag-ingay ang crowd dahil mula sa magkabilang bahagi ng lugar ay papasok na ang 15 manlalaro na napili para sa special event na ito ng OMPL. Handa na ba kayong mapanood ang labanan ng mga magagaling na manlalaro mula sa 1st District at 2nd District? Mula sa North at sa South? Sigaw ng dalawang tagapagsalita na kaagad namang sinalubong ng ingay ng crowd na napatayo rin nang ang mga manlalaro ay natanaw na nilang naghahanda sa kanilang pagmumulan. Mas lalong kumalampag ang buong venue nang ipakilala na ang starting 5 ng dalawang koponan na pinangunahan ng pagpasok ng mga taga-norte. Dito na nga lumakas ang cheer ng marami nang ipakilala na si Henrik Ramirez na sinundan ni Mover Flores at Maki Romero. Ang mga manonood nga na taga-Calapan ay kinalampag ang panig kung nasaan sila. Doon na nga umalingaw-ngaw ang cheer para kay Mover Flores. Makikita nga ang tatlong matikas na nakatayo sa tabi ng mga tagapagsalita. Si Maki ay makikitang nakasuot ng asul na jersey at halatang wala siyang pakialam sa mga seremonyang ito. Ang hinihintay nga niya ay ang pagsisimula ng laro dahil kanina pa siyang naiinip. Pasimple nga rin siyang napatingin sa dalawang kasama niya na pasimple ring nag-uusap. Magkasama na naman tayo sa All-Star. Palagay mo, panalo kaya tayo rito? Tanungan ni Mover kay Henrik na napatingin sa direksyong kung nasaan ang Team South. Kailangan panalo tayo rito. Ayaw kong magkaroon ng dalawang talo mula kay Mendez. Sambit nga ni Henrik na napatingin sa pumasok na rin na kasamahan nila. Napangiti naman si Mover matapos iyon at napasulyap din siya kay Maki Romero na kanina pa niyang napapansing hindi mapakali. Konting tiis na lang Mr. Romero, mukhang gusto mo na kaagad maglaro ah. Wika nga ni Mover at napangiti naman ng marahan si Maki. Iyon lang naman Sir Mover ang ipinunta ko rito, ang maglaro ng basketball. Sagot ni Maki na napangiti nang ngitian siya ng dalawang front court players na dumating sa tabi nila. Ipinakilala na nga rin sa mga manonood sina Jeric Salonga at Patrick Marasigan, ang dalawang big man na sinasabing nasa itaas ng kanilang posisyon. Pero sa totoo lang Jeric, mas gusto ko makalaban ka kaysa maging kakampi. Palagi na lang kasing walang thrill ang mga big man ng South tuwing All-Star. Wika nga ni Marasigan na marahang inayos ang kanyang buhok gamit ang kanyang palad. Munting ngiti naman ang tugon ni Jeric at napatingin sa mga manonood. Hindi siya sumagot sa sinabing iyon ng kanyang katabi. Sana naman ay huwag ganoon na mangyari. Nasa South ngayon si Dawis at okay rin naman si Allen, sabi naman sa sarili ni Jeric. Naalala nga rin niya na kasama si Marlon Magbuo sa reserves at baka magkaroon ng chance na makaharap niya uli ito. Baka raw maglaro ito ng kagaya sa ginawa nito sa Bako noong isang buwan. Kasunod nga ng starting 5 ay ang pagpasok ng 10 reserba na sinabayan ng pagpapakilala sa kanila. Nag-ingay nga lalo ang mga manonood mula sa 1st District at napaseryoso na nga lang sila nang huling pumasok sa loob ng court si Larry Dizon na may dalang maliit na sako na may lamang kung ano. Kumakaway pa nga ito sa mga manonood at si Mover ay napaseryoso na lang dahil mukhang gagawa ng eksena ito rito. Si Maki nga ay napailing na lang pero wala naman daw siyang magagawa dahil ito ang trademark ni Larry Dizon. Ilang beses na itong ginawa ito at wala naman silang karapatan na pigilan ito dahil marami na itong napapasaya. Ang mga nakakakilala nga kay Larry ay napahiyaw na lang sa pangunguna ng kambal na Agoncillo. Si Baron nga na kasama ng mga ito ay napakuyom na lang dahil naalala niya ang mga pagyayabang na ginawa nitong si Dizon sa kanya sa nakalipas na araw. Tumakbo nga si Larry na dala ang sako at pinagbabato sa crowd ang mga laman noon. Mga jersey niya ito at naghiyawan ng mga manonood nang makita iyon. Maya-maya pa ay kumawala na nga sa buong lugar
ang malakas na sigaw para sa kanya. Papa P! Papa P! Sigaw ng lahat at si Larry ay kinumpasan pa ito matapos maubos ang maraming jersey niya. Nagsayaw pa ito ng kaunti at lalo niyang pinag-ingay ang crowd dahil sa kanyang mga kalokohan. Isang flying kiss din nga para sa mga manonood ng huling binitawan ni Dizon at doon na nga lalong nagwala ang mga tawang-tawang manonood sa kanya. Napangiti na nga lang si Maki nang dumating si Larry na naka-thumbs up pa sa kanya. Sira ulo, sabi na nga lang ni Maki habang si Henrik naman ay napailing na lang dahil sa pinaggagawa raw ng babalo na ito. Pinaisod pa nga ni Dizon si Mover at tumabi siya rito na parang pinapakita sa marami na ang mga katabi niya ay kasing galing niya. Tawang-tawa tuloy ang mga players ng Kalapan dahil doon. Ikaw na talaga Dizon, ikaw lang ang makakagawa niyan, sigaw nga ni Trey at makikita nga rin ang pagtayo ni Baron. Sana maging palpakan laro mo Dizon nang makabawi naman ako sa ilang araw mong pagyayabang sa akin. Bulalas ni Baron na ikinailing na lang ni Martin at ikinatawa naman ni na June at Romeo. Ilayo mo nga Jeric sa akin ang siraulong ito. Mahina namang wika ni Henry kay Jeric na natatawa kay Dizon dahil kumakaway pa ito sa mga manonood na nakikita nila. At mukhang tapos na po yata ang mini palabas ni Larry Dizon. Ngayon mag-focus naman tayo sa mga players ng South. Ito ay sa pangunguna ng kanilang starting 5. Bulalas ng mga tagapagsalita at doon na nga kumalampag ang banda ng Pinamalayan dahil ito na ang inaabangan nila lalo na ng home crowd. Makikita nga ang pagpasok ni Granger Chavez na makikita rin ang paggiti. Kasunod nito si Ricky Mendez na diretso lang ang lakad. Naroon nga rin si Dre Sanchez na kasabay ang kanyang pinsan na si Allen Sanchez. Palagay mo, matatalo na natin ngayon ng North? Kasama na natin si Mendez. Mahinang wika ni Allen kay Dre na napaseryoso nang marinig iyon. Bilib na bilib ka talaga kay Mendez ah. Mananalo tayo. Kasama mo ako, isa pa. Mas malakas ang lineup natin ngayon. Kasama natin itong taga Romblon. Sabi nga ni Dre na napalingon kay Roy Bindawis na kalmado lang na naglalakad. Nakatingin nga ito kay Ricky Mendez at medyo nakaramdam siya ng excitement dahil magiging kakampi niya ito rito sa All-Star. Nginitian nga rin ni Ricky sina Maki at Mover pagdating sa gitna at tumango naman sa kanya. Si Larry naman ay ngumiti rin at nang akbayan nito si Henrik ay doon na nga napaseryoso ang ace player ng Puerto Galera. Hoy Dizon, itigil mo nga itong kalokohan mo, hindi tayo pre-close, kaya huwag kang umakbay sa akin. Wika ni Henrik na tinikasan ng tayo si Dizon na napaseryoso rin. Wala namang gaanong gulong naganap pero naging alerto si Maki at Mover kung sakali raw na magkaroon ng gulo rito. Ang suplado mo Ramirez, hindi ka namang kagwapuhan. Wika ni Larry na ikinaseryoso ng mga naroon na nakarinig. Si Henrik nga ay napakuyom ng kamao dahil doon. Hayaan mo na lang Henrik. Wika nga ni Jeric na nagpigil na lang ng tawa dahil sa sinabing yun ni Dizon. Sino ba ang baliw na ito? Bakit napasama ito sa All-Star? Tanong naman ni Tristan Agoncillo na nasa dulo ng kanilang linya. Katabi nga nito si Marky Lee na pasimpleng nakikipag-usap sa kanya. Napatingin nga rin sila sa dumating na si Ricky at nakita nila ang pagngiti nito sa kanila. Magpapatalo ba tayo Tristan? Alam mo na, All-Star ito tapos first time ni Ricky. Mahinang tanong ni Marky. Gago ka ba? Hindi tayo magpapatalo. Hindi natin pwedeng hayaang manalong kapatid ni Richard. Sagot ni Tristan at si Marky naman ay napatangon dahil doon. Kung sa bagay, para mas gumaling ang isang iyan, kailangang ilang paso natin. Sabi ni Marky at nag-ingay na nga lalo ang crowd nang pumasok na rin ang 10 pang players ng South. Dito na nga nag-cheer ng malakas ang malaking bilang ng mga taga-Pinamalayan nang makita na nila ang pagpasok ni Michael Gardiano. Makikita nga rin ang 3 players sa dulo na marahang nagpahuli. Si Carlo Tuason ito na kasama si Marlon at Gerald. Gerald, parang hindi talaga ako dapat kasali rito. Nakita ko lang sina Salong at Marasigan ay napahinto nga ang sasabihin ni Marlon nang isang tapik sa balikat niya ang ginawa ni Gerald. Kalma lang kuya, hindi ba napag-usapan na natin iyan? Kaya mo mga iyan, nagawa mo na iyon sa laban natin sa bako.
Sabi nga ni Gerald sa kanyang kasabay. Sa tabi naman nila ay makikita si Carlo Tuason na natatawa sa nangyayari. Ano pa ako? Ano ba ang ginagawa ko rito? Bakit pa kasi napasama ako sa All-Star? Sabi na nga lang ni Tuason na napilitang ngumiti habang nakatayo kasama ang Team South. Nagkaroon pa nga ng kaunting pagsasalita ang mayor ng Pinamalayan at ganoon nga rin ang congressman ng 2nd District. Dito na nga rin sinabi ng dalawang politikong ito na tumaas ang pot money para sa mananalong team ngayong All-Star. Tumataginting na 30,000 pesos nga ang premyo ng mananalo. Kasama na rin ang 20,000 pesos na para naman sa mapipiling beneficiary ng team. Matapos iyon ay doon na nga rin pinagharap ang dalawang team na sinimulan ng magparamdam ng naglalaban na datingan ng isa't isa. Maririnig na nga rin ang malakas na sigawan ng mga manonood. Si Maki nga at Ricky ay nagkamay at parang sinasabi ng dalawa sa isa't isa na hindi sila magpapatalo. Ganito rin ang dating ni Henrik dito. Masaya rin kinamayan ni Ricky ang kanyang kuya Marky at Tristan na parang ang suplado raw sa kanya ng oras na iyon. Pre, pasensyahan na ha. Kapag naglaro ako baka matambakan kayo. Wika naman ni Larry na napakbay rin naman kay Ricky na napapatawa. Sige pre, asahan ko yan. Sabi naman ni Ricky at pagkatapos noon ay pumunta na sa bench nila ang dalawang koponan. Ang labang ito ay walang coaching na magaganap dahil purong players lang ang magdidesisyon kung ano ang gagawin. Habang nasa bench nga si Ricky ay ramdam pa rin niya ang hindi magandang tensyon kapag nagkakatagpo ang mata nila ni Dre. Pakiramdam nga niya ay may kinikimkim pa rin galit ito sa kanya. Mabuti na nga lang daw at may 3 pa siyang kasamahan dito na mula sa Mansalay kaya hindi siya nakakaramdam ng pagka-OP. Naghihintay pa nga ng planong sasabihin si Dre sa kanila. Kaso, makalipas ang ilang minutong warm up ay walang ganoong nangyari. Pumasok na kaagad ito sa loob ng court at si Allen nga ay napatapik na lang sa kanyang balikat. Galingan natin Mendez. Sabi nga ni Allen at kasunod na nga rin ito si Roy Bindawis na tahimik lang. Si Dawis na raw ang tatalon para sa jump shot at nang pumesto ito sa gitna ay napaseryoso na lang si Jeric Salonga. Mukhang hindi yata si Allen na makakatapat ko ngayon ah. Sabi naman ni Jeric na pasimpleng binigyan ng ngiti ang nakapula ng jersey na nasa kanyang harapan. Hindi pa nga rin nila nakakalaban ng isa't isa sa regular games kung kaya't magandang oportunidad daw ito para malaman ang galing ng isa't isa kapag sila ang nagtapat. Si Marasigan naman ay napangisi nang tabihan siya ni Sanchez. Mukhang talo na naman kayo at dito pa talaga sa bahay ninyo. Pasaring naman ni Marasigan sa katapat niyang si Sanchez. Mula naman sa hindi kalayuan ay makikita ang pagseryoso ni Dre nang si Mover Flores ang naging katapat niya. Ayos ito ah, good luck Mover. Sabi nga ni Dre na ikinangiti naman ni Mover. Ikaw pa talaga nagsabi ni Andre. Wika naman ni Flores habang sa hindi kalayuan ay naroon naman si Maki at si Granger Chavez. Walang imigan ang dalawa at si Ricky naman ay kay Henrik Ramirez nakatapat. May utang ka pa sa akin Mendez, kaya dito ko siguro muna iyon kukuhanan ng kabayaran. Mahinang wika nga ni Henrik na kaagad na tinabihan si Ricky dahil ang referee ay nagpunta na sa gitna para sa jump ball. Ito na nga rin ang nagpabigat ng tensyon sa loob ng venue at tila ba kapwa ayaw magpatinag ng mga nakapula sa nakaasul, red south at blue north. Sumilpato na nga ang referee at ang lahat ay napalunok nang ang bola ay umangat na sa itaas. Napatingala nga ang dalawang manlalaro na tatalon para sa bola at dito na nga napaseryoso si Salonga nang ipamahalas kaagad ni Dawis ang kanyang taas sa pagtalon. Ang Team South ang nagwagi sa jump ball pero ang North ang nagwagi sa pagkuha ng possession nito. Si Ramirez ang nakasambot doon pero nang papatalbugin na niya ito ay bigla na lang siyang napaseryoso dahil si Ricky Mendez ay agad na ibinigay sa sinasabing best player ng OMPL ang unang turnover nito. Isang steal mula kay Mendez at doon na nga napaseryoso ang mga manonood nang mabilis na umiwas ito sa ginawa ni Henrik na biglaang pagbawi sa bola.